water-fueled car invention na sinayang ng gobyerno, sinabutahin ng US. Nalala pa ba ninyo si Daniel Dengel, ang Nikola Tesla ng Pilipinas? Nag-invento lang naman ng isang water-fueled car. But hindi ito natuloy. Before panonoorin ang video na to mga tol, pakisubscribe sa YouTube channel kay Kaalaman. At pakisubscribe na din sa aking channel mga tol. At click na din yung notification bell para lagi kayo updated sa aking video. Huwag kalimutang mag-react at mag-comment sa comment section kung ano ang masasabi nyo dito sa video na to mga tol. Hindi na natin patatagalin pa. Panonoorin na natin to. Marami ng Pinoy inventor story ang ibinahagi ko na sa inyo, pero isa na ata ito sa pinaka hindi kilalang inventor, criminally underrated inventor ng buong Pilipinas gayong mandakin mo na nakaimbento lang naman siya ng isang hydrogen. Tubig body ang siyang ginagamit na gasolina upang makapagpatakbo ng isang sasakyan. Invented by an ordinary person like him, now running on the road. Just using water as fuel. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Sabay-sabay nating kilalanin at alamin ang mala-hydrogen-powered roller coaster na naging buhay nitong si Daniel Dengel, ang Nikola Tesla ng Pilipinas. Malalaman maya-maya kung bakit 1969 nang mag-viral sa buong mundo ang kanyang imbensyon na hydrogen-powered reactor. I think I close up there so that this is forming the bubbles. If we remove this one, the engine stops because no more fuel. So admitting that there is gasoline there, it's supposed to run. This is the hydrogen. Yeah, this is the hydrogen. And oxygen. Yeah. Unahin ko na kayo buddy na hindi kwentong barbero lang ang ating kwento dahil pinasok ito ng ilang US officials at ng mismong dating presidente na si Pangulong Marcos. And His divine providence may grant you guidance, strengthen both your heart and hand, so that that hand may be strong on the lever of power and save our humanity. You see, tipikal na from rags to riches ang istorya ng ating bida. Lumaki siyang patulong-tulong noon sa kanyang ama na isang magsasaka. Nang makaipon ay minabuti niyang mag-aral. Nakatungtong siya ng high school. Ngunit nang magkolehiyo na sana ay kinapos sila ng budget. Kaya naman napilitan na lang na sumideline-sideline bilang mekaniko sa iba't ibang mga talyer. Passion ni Dengel ang automotive industry hanggang sa isang araw ay dahil napakarami pa noong mga Amerikano dito sa bansa dahil na rin sa naganap na digmaan ay nakapasok siya sa isang talyer na pagmamay-ari ng isang Amerikano. You see, galing na mismo sa kanya na ang tingin sa atin noon ng mga Amerikano ay isang alipin. Pero kahit na ganoon ay hindi siya nagpa-apekto. Ginawa niya itong way upang i-convert ang pangmamaliit sa atin sa pangmamalaki. Gusto niyang mabago ang tingin sa atin na bilang mga alipin lamang o errand boy na kung tawagin. Any part of the world, at the end of the part of the world, Filipinos working. Not what foreigners think of us as a maid or as only an errand boy. But we are also a part of this in any part of the world. That is the mission that I would like to do in my life. Nagpakatuta siya noon sa mga Amerikano pero ang hindi nila alam ay nagte-take notes na pala itong si Dengel sa mga nalalaman niyang teknolohiya, dala ng mga dayuhan. Nang tumalino at nakakuha ng sapat na kaalaman ay dito na niya naimbento ang isang quote-unquote hydrogen reactor. Magaling itong si Daniel. Alam niya ang mga pasikot-sikot upang maipakilala sa merkado ang imbensyon. Iba-ibang tao ang kanyang nilapitan hanggang sa isang araw. Almost 20 years ng independent research para sa ginagawang hydrogen reactor ay finally
nakagawa siya ng isang prototype, isang water-fueled car noong 1986. There is hope. There is one hydrogen-powered car in the world that doesn't need a filling station. The car you're about to see runs on tap water from your kitchen faucet. It was developed by Daniel Dingle, who invented and drove his first water-powered car. Una niya itong inilapit sa iba't ibang kawani ng gobyerno ng Pilipinas kasama ang ilang mga taga-Baguio officials at kalaunay dahil sa teknolohiya, pag-usbong ng mga digicam upang ma-record ang isang bagay at dahil unti-unti na ring nagva-viral ang naturang imbensyon at pinupuntahan na ng iba't ibang news agency in and outside the Philippines ay nadawit na rin ang pangalan ng the legendary dating Pangulong Marcos. What I did is I went to see the President, former President Marcos, and then explained my invention that could help our economy. The President welcomed the idea, but the problem is there was a coup d'etat, so everything fails. Nagpresenta umano ito mismo na ito ay kanyang puntahan upang personal na makita at masakyan ang kanyang imbensyon. He was with me in the car, testing the car. But sad to say that after 2 weeks, I was able to know that the government is not in the position to help. Matatandaan na all-in itong si dating Pangulong Marcos for innovation at renewable energy. Remember Bataan Nuclear Power Plant? Aniya ay sumakay umano si Marcos dito at aprobado sa kanya ang naturang imbensyon. He was with me in the car, testing the car. And he said that this is the miracle I have been waiting for. Ngunit noong 1986, kasabay matapos ng kanyang prototype nang magkaroon daw ng coup d'etat, ang ending ngayon buddy ay hindi na nga natuloy ang maganda sanang pagkakaibigan ng dalawa. But no worries buddy, syempre to the rescue ang mga Aquino nang mapatalsik sa pwesto at napalitan ng gobyerno ay sila naman ang pumalit na ipasa ngayon ang proposal dito sa bagong pamahalaan. Sinuri ito ng DOST o Department of Science and Technology. Pero dito sa kanilang pagsusuri ay sinabi nilang hoax o walang katotohanan ang kanyang imbensyon. Pero hang on there buddy dahil hindi tumigil itong si Daniel. Dala at nagpapaikot-ikot sa mang lupalop ng Pilipinas itong si Daniel upang kumalap ng sariling pondo mula sa iba't ibang individual upang maipalaganap ang magandang balita. 5 taon ngayon ang lumipas, year 2000 ay success. Natunugan siya ng isang international company mula Taiwan. Ito ang FPG Group, isang napakalaking kumpanya na nakabase sa Taiwan kung saan ang pangunahing ginagawang research ay ang mga renewable energy dito sa mundo. Pinalipad nila ang kanilang team, iba't ibang mga scientist buddy, partikular na itong si Dr. Ding Yang upang magkandak ng pagsusuri kung lehitimo o hindi ang kanyang imbensyon. Tiningnan in and out ang sasakyan kung paano ito gumagana at doon ilang buwan ang lumipas sa kanilang pagsusuri ay nalaman nilang yung kanyang imbensyon ay lehitimo nga talaga at isang napakalaking breakthrough sa science. Dito na ngayon, papasok ang pera, kaching-kaching ng ibang lahi sa teknolohiyang tinalikuran ng sarili nating bayan. Binalak nilang i-commercialize at ipatent ang kanyang imbensyon. Long story short ay binigyan siya ng malaking pondo upang ulitin at makagawa sana ng mas maganda pang mga prototype. Dumaan ng maraming taon, year 2008 nang biglang out of nowhere ay nagsampa ng kaso ang naunang nagbigay sa kanya ng pondo, yung FPG body, dahil umano hindi siya nakapag-produce ng ilang prototype alinsunod sa kanilang napagkasunduan. Pero hindi ibig sabihin nun buddy ay hindi lehitimo ang kanyang imbensyon. Hindi lang siya nakapag-produce ng ilang mga prototype. 2018 nang hinatulan siyang guilty sa kasong estafa.
o swindling at noong December 9, 2008 sinubukan niyang iapila ang kaso dahil naniniwala silang may laban at magagawa niya nga talaga ang sinasabing prototype na sasakyan. Ngunit December 25 sa kaparehong taon ay nalamang final na ito at hindi na po pwedeng iapila. Binigyan siya ng 20 years sa loob ng kulungan. Lumipas ang 2 taon, year 2010, nang sa Las Piñas City, Metro Manila ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Pero hindi pa dyan matatapos dahil matapos niyang mamaalam ay yung kanyang anak ay lumipad tungo ng Amerika at doon, tulad ni Nikola Tesla buddy na nakadiskubre ng libreng kuryente sa ating paligid, ay ang lahat ng kanyang research, developments at paperworks ay bigla na lang naglaho na parang bula. Hindi lang yan, dahil sa kwento ay pinuntahan siya at ng kanyang mga kaibigan ng ilang US officials upang pakitaan umano ng isang white paper. Recovery plan daw ito ng buong mundo dahil babagsak ang ekonomiya kung sakaling maisapubliko ang kanyang imbensyon. Dagdag pa niya na kaya daw na-delay ang sinasabing prototype ay samot-saring bagong pulisiya ng gobyerno ang bigla na lang nabago at walang bumaback up sa kanya mula dito sa Pilipinas upang ito ay maisakatuparan. Basically buddy, itong si Daniel versus the whole world na ang nangyayari. Tapos wala pang suporta galing sa atin. It's not only a matter of scientific problem that we are confronted with. In fact, the issue becomes more political than anything else. Ito buddy, panghuli na lang the question is there any way, shape or form na masasabi nating pupwede nga ba talagang maging gasolina ng mga sasakyan ang simpleng tubig lamang? Well, magugulat kayo dahil we are closer than ever na maging commercialized at hindi lang basta prototype ang mga hydrogen fueled car. Tired of pumping expensive gasoline into your car? Well, one Japanese company reveals an eco-friendly car that runs on water. All you need is a liter of water, any kind of water to be exact, whether it's river, rain, seawater, or even Japanese tea. Genepax unveiled a car that runs on water in the western Japanese city of Osaka. They say it's an electric-powered car that runs solely on hydrogen dioxide. Ano ba ito? Itong invention na ito? Wala kayong naitutulong ito. Itutulong ko ito sa inyo. Hindi nyo ako dapat tulungan. Ang hinihingi ko lang, tignan nyo kung totoo o hindi totoo. What a story buddy. Mala roller coaster talaga. Hindi ko alam kung mabibilib ako sa kanyang hydrogen power invention at kung hindi man ito totoo ay paanong nagoyo niya ang $1 billion company upang maglabas ng sandamakmak na pera. But who knows kung ano ang totoo sa ating kwento. But that is his story and that would be all for today's video. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.